May patanong pa dito, gusto bumili ng bahay at lupa. Ang nakasaad sa tax declaration regarding the floor area ng bahay ay maliit sa actual floor area pagkatapos ng ocular inspection. Ano ba dapat gawin, Kuya Mark, ng buyer? Normally, yung mga owner ng mga, lalo na sa probinsya, mga owner ng mga bahay, iba yung nakalagay sa tax declaration na size ng property, iba yung actual size ng bahay. Kasi para mabawasan ang buhis. So, if you are the buyer, anong gagawin mo pag ganun ang nangyari? For example, pag nakalagay sa tax declaration, 200 square meters. Pero nung actual occupancy inspection mo, ang nakalagay doon, 300 square meters. Anong gagawin mo? So, gagawin mo dapat, pupunta ka sa assessor's office ng bayan kung saan located yung property, mag-request dapat ng bagong inspection ng property. Bagong inspection. Pagkatapos, you required the seller na magbigay sa iyo ng latest clearance, tax clearance, to prove na bayad lahat ng mga real estate tax. Kasi pag hindi bayad yung real estate tax, pag nabili mo yung property, baka ikaw yung magbayad ng lahat ng mga real estate taxes ng property na yan. Nangyayari ba yan, Kuya Mark? Maraming bang nadadaya sa ganyan? Yes, may mga nangyayari ng ganyan. Ang sa atin, ang ginagawa natin dito, ano yung proper due diligence bago mo bilhin ang isang bahay, bago mo bilhin ang isang condominium. Bago mo bilhin, kumuha ka dapat ng latest tax clearance from the assessor's office to prove na lahat ng mga obligasyon ng property na yan, bayad. Bago mo bilhin ang property, kasi kung bilhin mong property, dami palang utang ang property na yan. Patay. Aside sa binayaran mo yung property, magbabayad ka pa ng buhis. Ang dami-daming buhis na babayaran mo. So baka instead na maging asset yung property na yan, baka maging liability mo pa ang property na yan. Kuya Mark, pag nadaya o nabola ka o nadaya ka ng isang matinik na seller, pwede mo bang habulin pa siya, kakasuhan? Parang gano'n? Pwedeng kasuhan. For example, nagbebenta ka ng hindi totoo, that is possible, istapa ang kaso, criminal case din yan. But ang tagal kasi ng kasuhan, MJ. That's why bago tayo magkasuhan dyan, bago ka magbili ng property, you should be careful in buying property. Kasi kung careless ka, baka magka-problema ka. Kasi sabi ko nga, ang real estate should be an asset. As much possible, asset yan. Minsan maging liability. But if you are careless, posible na yung property na bili mo, hindi mo investment yan, baka maging liability mo pa yan. Alright.